Muli na naman pong nilindol ng malakas ang General Santos City. Ngayon po sa Mindanao po ito. Magnitude 7.6 earthquake struck the Mindanao region on Friday this morning. Ngayon lang pong umagang ito, no? Atin pong bago po tayo magpatuloy sa ating vlog, ano? Don't forget to like and subscribe to my channel, Ramiro Boulder, for the latest update and exciting content. Ito na nga po, ang report mula sa Daily Tribune, people rush out of building in General Santos City after magnitude 7.6 earthquake struck the Mindanao region on Friday. Ngayong umaga lang po. Ito po, atin pong tunghayan. Kung inyo pong naalala, katatapos lang pong lindulin ang Cebu, Bogo City, Cebu, noong mga nakalipas na linggo, no? At ito na naman po ngayon, lindol muli na mas malakas po ito, 7.6 earthquake magnitude sa General Santos City. Pero ito po ay ang sentro nito sa dagat nangyari. Tuloy po natin. Kasalukuyan nagkakagulo po yung mga tao ron, may mga batang nagiiyakan dahil nga po sa takot sa lindol, ano? Alam niyo po mga kababayan, ang pinakamabisang sandata natin sa lindol ay ang dasal. Manalangin po tayo na huwag tayong mapahamak kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Yan lamang po, mabisa pong kung baga sa mabisang panangga sa lahat ng sakuna ang dasal. Taimtim na dasal sa ating Amang nasa langit upang tayo'y gabayan at hindi po tayo mapahamak. Itong batang ito umiiyak po siguro sa takot, ano? Sa takot na naranasan sa lindol. May kalakasan po yung lindol, 7.6 magnitude. Ito po yung ganito po yung lindol dito sa Luzon noon 1990 na ang sentro po dito sa Cabanatuan. Kung inyo pong natatandaan, nagiba po yung hayat dito sa Baguio City, ano? Yan po yung napakalakas na lindol. Isa po ako sa nahilo noon nung lindol na yan sa Baguio, ang sentro sa Cabanatuan. Nagibaan po yung Philippine Christian College sa Nueva sa Cabanatuan at saka yung Hyatt Regency sa hotel sa Baguio, no? Alam niyo po, may mga report po na ang West Valley Fault dito sa Luzon ay hinog na po yun. Anytime, maaari nating maranasan yung lindol na yun. Kaya ang tangi ko lang may papayo sa ating mga kababayan na ang time team na pagdarasal po. Kahit saan po tayo nandun, na tayo po ay magdasal, huwag nating kalimutang humingi ng patnubay sa ating Ama na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat upang tayo ay maiwas sa anumang disgrasya kung sakali mang tumama itong the big one na tinatawag, ano? Sana po
mayroon kayong kaalaman sa lindol, mayroon po kayong ah, kaalaman na sapat upang magamit po ninyo just in case na tumama po itong malakas na lindol na to na pinapangambahan nating lahat, yung the big one na tinatawag natin. Mahaba po kasi ang fault line na yan eh. Mula Laguna hanggang sa Rizal. Napakahaba po. Kaya ang sabi po ng Phoeborgs ay ito po ay hinog na. Anytime pwedeng gumalaw. Kaya po tayo magdasal na walang na tayo ay makaligtas at hindi tayo mapahamak. Dinog yun, dinog. Gani, sir po, wala ko kasaka dito. Liki oh. Naniniwala po ba kayo na ang mga lindol ay nakasaad sa Biblia? Sa kapag malapit na raw pong dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung mga palatandaan ng kanyang pagdating, ang madalas na paglindol at pagbutok ng bulkan. Yan po ang mga palatandaan. At kapag mayroon na pong ang pinakamalapit na siyang dumating, kapag mayroon na pong isang taong nagpapakilala na siya ang Diyos at gumagawa ng mga kagimbal-gimbal na himala, ayan na po, malapit na po talaga. Yan po ang mga sinyalis sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating mundo. No? At yan po ay nakasaad sa Biblia. Sa totoo lang po. Kaya kailangan po nating magdasal. Yan po ang pinakamabisang sandata natin. Yan po. Magbabasa po tayo ng mga komento dito. Ano? Ito. Sana tulungan kayo ng Diyos, huwag ng gobyerno, kasi noodles at sardinas lang ibibigay sa inyo. Nangihina na mga kayo maalat pa ibibigay. Grabe naman tong comment na to. Sigurado po ako ito, hindi po ano to. Sana tulungan kayo ng Diyos. Ginamit mo pa ang Diyos kung magsasalita ka rin lang na wag na ang gobyerno kasi noodles at sardinas lang ibibigay. Noli alsarte. Ang comment po ninyo, Noli alsate, ay hindi po katanggap-tanggap no? Sana tulungan kayo ng Diyos. Wag ng gobyerno kasi noodles at sardinas lang. Alam niyo po, ang noodles at sardinas ay pagkain po 'yan. Lahat po ng pagkain nanggaling po sa Diyos 'yan. Wala pong pagkain na hindi galing sa Diyos. Tandaan po ninyo 'yan, noli alsate. Ha? Kaya wag po kayo magsasalita ng ganyan. Ngayon at mayroon po sakuna, nagsasalita pa kayo ng nakaka-discourage na mga salita. Ay wala kang puso eh. Palibhasa siguro ikaw ay isang DDS. Ito, Mark Erwin Del Rosario, tindi na ng galit ng Diyos. Bongbong Marcos, lahat ng kalamidad pinapafala sa kanya kasi alam ng Diyos na sobra siyang kurap. Mali po kayo. Alam ko po, DDS kayo. Hindi po kurap ang ating Pangulo. Kaya nga po siya nag-create ng Independent Committee for Infrastructure para mga siwa sa mga flood control anomaly mag-imbestiga. Kasi kung corrupt po siya, hindi niya po ibibulgar to. Itong mga korupsyon na nangyayari, no?
Mark Erwin Del Rosario. Mag-research po kayo bago po kayo magkomento ng ganito. Sayang lang yung comment nyo. Baka yung mga namumuno sa inyo ang kurap. Jason Lim. Oh. Lindol talaga pinaka nakakatakot na kalamidad. Tama po. Nakakatakot po 'yan kasi hindi mo alam kung kailan tatama 'yan kasi wala po tayong instrumento na magagamit upang ma-detect ang lindol. Hindi kagaya yung bagyo na didetect po 'yan ng Pag-asa. Sila po ang may katungkulan diyan upang ma-detect 'yan. Kasi sa satellite nakikita po ang isang bagyo eh. Yung kumpol, yung cluster ng ulap, nakikita po sa satellite yan. Keep safe everyone, always pray. Tama, always pray. Mukha active na yata ang mga fault line ngayon. Kaya be prepared na. Kasi po, ang fault line na yan, 400 years ago na hindi gumagalaw. Kaya hinog na po yan. Kahit po itong itong West Valley Fault, itong tinatawag nating the big one. Kasi ang fault line po rito, yung Manila Trench, yung West at saka East Valley Fault. Napakahaba po niyan. Kaya po tayo magdasal kasi hindi po natin alam kung kailan. Baka isang gabi, natutulog tayo sa kahimbingan ng ating tulog, biglang lumindol ng malakas. Ingat po ang lahat. Magdasal para kaligtasan ng lahat. Keep safe. Stay safe everyone. Tama po kayo. Ako po, mas gusto ko ang ganitong comment kaysa doon sa mga nauna. Ito po, mayroon po siyang biblical word dito. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Will say of the Lord, He is the refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feather, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Okay, ito po ang kanyang mga biblical word. Amber Gray Shell Dance Studio. Ayos. Napakahaba po ng kanyang mensahe. Biblical word. Heavenly Father, in this moment of trembling and fear, we turn you, our refuge and protector. The earth shake beneath us, but we place our trust in your unshakable love. Lord, keep us safe under your care. Protect our families, our neighbors, and all who are in danger. Give strength to those who rescue and help others, and comfort to those who are afraid or have lost much. Remind us that even when the ground moves, your presence never leaves us. Grant us peace, wisdom, and courage to face the days ahead with faith and hope. We ask this in Jesus' name. Amen. Yan po ang kanyang dasal dito. AI content creator. Okay? Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Kung ano po ang inyong comment, mag-comment na lang po kayo. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.